mainit na balita ngayong tanghali. Ipatutupad na water service interruption ng Maynila sa 6 na lungsod sa Metro Manila magsisimula na mamayang gabi. Ganban, ipatutupad ng Philippine National Police sa 3 rehiyon sa bansa bilang seguridad sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 24. Blended learning set-up plano ng gawing permanente ng Department of Education. Panukalang ibalik sa dati ang school calendar, maaari pang abuti ng 3 hanggang 5 taon. Bagong command center ng MMDA pinasinayaan ngayong araw. At pinakamainit na panahon sa mundo na itala noong nakalipas na linggo base sa report ng United Nations. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 12, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kahapon. May iniwan naman na mensahe ang Pangulo sa State Corporation na anyay bahagi ng responsibilidad nito. Narito ang report ni Nel Maribuho. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na patuloy na labanan ng iligal na aktibidad. Ito ang kabilang sa naging mensahe ng Pangulo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng state-run gaming firm kahapon. That this anniversary therefore be a call to the future. A future where PAGCOR is at the front and center in reshaping the gaming landscape with responsible practices, unwavering integrity, and a steadfast commitment to combating illicit activities. Ang ibinigay na mensahe na ito ng Pangulo ay kasunod na nangyaring raid ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa isang Philippine offshore gaming operator sa Pogo Hub sa Las Piñas City. Kinilala naman ni PBBM ang ambag ng nasabing state corporation sa industriya ng turismo. We all know that PAGCOR stands as a pillar of our nation's tourism industry. The attractions and ventures that you have taken under your care have drawn visitors from far and wide, generating jobs and opportunities for our people. Ayon pa sa Pangulo, hindi lamang sa tourism industry may ambag ang PAGCOR, kundi maging sa ilang mahalagang programa ng gobyerno. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng Philippine National Police ang pahayag ng Department of Justice kahapon na hindi nito sinunod ang proseso o ang napag-usapan bago isagawa ang pagsalakay sa Pogo Hub sa Las Piñas City noong June 28. Ayon sa PNP, mayroong maayos na koordinasyon ng PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang raid. Narito ang report ni Lea Ilagan. Hindi nagsolo ang Philippine National Police sa isinagawang raid sa Pogo Hub sa Las Piñas City noong June 26. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa Interagency Council Against Trafficking, mayroon din aniya mga prosecutor na kasama ang mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa naturang operasyon. Kung bakit po tayo nalulungkot somehow sa mga naririnig natin na yung PNP po ay naging very transparent from the start sa naging implementation po ng search warrant na ito at dumaan po ito sa legal na proseso bago po tayo nag-apply at in-implement po itong search warrant na ito ay nag-conduct po ng surveillance, nagkaroon po ng case build-up for nearly a month. Paliwanag pa ni Colonel Fajardo, ang operasyon ng PNP ay bunsod ng mga sumbong at report na natanggap nila kaugnay sa mga kaso ng umano'y human trafficking sa loob ng Pogo Hub. Yan naman po ay inimbestigahan at nang nagkaroon po tayo ng sapat na ebidensya ay nag-apply po tayo ng search warrant at yan naman po ating search warrant ay inaprubahan naman po ng RTC. Ibig sabihin po nito ay may probable cause po silang nakita dahil meron po tayo mga supporting documents. Ipinaliwanag din ni Colonel Fajardo,
kung bakit hindi pa pinakawalan ang ilang Chinese national sa kabila ng release order ng Department of Justice. Ito pong limang respondent na kinasuhan po ng human trafficking at violation po ng cybercrime laws ay wala pong mga pasaporte at mga dokumento. Kaya sumulat po tayo sa BID para i-take into custody po nila ito pong limang respondents po. Noong Lunes, sinabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla na hindi nakipag-coordinate ang PNP sa isinagawang operasyon sa Las Piñas at ayaw umanong pakawalan ang limang Chinese national sa kabila ng release order ng Department of Justice. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na nalalapit ng maban sa Pilipinas ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa gitna na rin ito ng ilang insidenteng kinasasangkutan nito. Narito ang ulat ni Harleen Delgado. POGO corrupts the system. Kaya maraming palusot ang nangyayari. Nangangamba si Senator Sherwin Gatchalian na lumala pa ang krimen sa bansa gaya ng human trafficking na kinasasangkutan ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Para sa senador, tila ginagawa na lamang umanong front ng mga sindikato ang pagiging lehitimo na online gaming operations sa bansa. Tingin ng mambabatas, kulang ang pagsala sa mga pumapasok na dayuhan sa Pilipinas para magtrabaho. Questionable rin anya ang inspeksyon ng PAGCOR sa mga POGO hub. Bunsod nito, kumpiyansa ang senador na nalalapit ng ipagbawal o iban ng gobyerno ang POGO. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpahayag na rin umano ng pagkabahala base sa kanilang naging pulong noong nakaraang buwan. Inimbestigahan ng Senate Committee on Ways and Means na pinangungunahan ni Senator Gatchalian ang epekto ng POGO sa ekonomiya ng bansa. Ipinadalaan niya ng senador sa palasyo ang kopya ng committee report noong Abril para mapag-aralan ang mga resulta ng pagdinig. 2 pirma pa ang kailangan sa committee report bago ito ma-report sa plenaryo. I think very close, no? May public sentiment against POGO. Makikita natin dun sa survey, almost as high as 70% ay takot at ayaw sa POGO. With this recent incidents, I'm sure tataas pa yan. No? Nakita ko na nababahala siya dito sa sitwasyon dahil nga peace and order na at buhay na yung katapat natin. Maghahain din ng resolusyon si Senator Gatchalian para maimbestigahan ang umano'y kaso ng human trafficking sa Las Piñas City, POGO Hub. Bagaman patuloy ang panawagan ng ilang senador sa pag-ban sa POGO, ayon kay Senator Gatchalian, nasa kamay pa rin ng Executive Department ang desisyon para rito. Kabilang sa kanilang mga rekomendasyon ay dapat tiyakin ng Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority na mabibigyan ng trabaho ang mga POGO worker na mawawalan ng trabaho sa oras na ipagbawal na ang POGO sa bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadakip na ng Quezon City Police District ang isa sa mga umano'y gunman sa Abiad shooting incident. Ayon sa QCPD, may 7 pang suspect sa krimen ang kanilang tinutugis, kabilang na ang isang dating barangay chairman ng Pasay City na itinuturong mastermind sa krimen. Narito ang ulat ni JP Nunez. Matapos mag-backtrack ng Quezon City Police District sa mga CCTV footages na maaaring dinaanan ng mga sospek sa Abiad shooting incident, nadakip ng mga otoridad ang alias Bingbong na siyang gunman sa krimen sa Muntinlupa City noong Biyernes, July 7. Na-recover ng mga otoridad ang jogging pants at sapatos ng sospek na suot niya sa pamamaril na tugma sa kuha ng CCTV footage. Gayon din ang baril na gamit sa krimen, ilang mga bala at pinaglagyang sling bag. Mayroon ding na-recover sa kanya na isang granada. Ayon kay Police Brigadier General Nicolas de Torre III, ang District Director ng QCPD, mahaharap ang suspect sa kasong illegal possession of firearms and explosive. Sasampahan din siya ng kasong murder at frustrated murder. Ito ang shoes niyo at yan ang jogging pants niyo. Unmistakable naman, ano? Arrested namin yan. Nakuha namin pati itong damit niya and arrested siya with a firearm and isang granada na ngayon ay nasa pangangalaga na ng ating EOD.
Bukod kay alias Bingbong, mayroon pang 7 sospek ang tinutugis ng mga otoridad. Kasama dito ang dating barangay chairman ng Pasay City na may alias Nananad na siyang itinuturong mastermind sa krimen. Ayon kay Police Brigadier General De Torre, dati na rin itong inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI. Kasama din sa sospek ang alias Greg at Juan na nagsilbing mga middleman. Alias Marlon na isa pang gunman, alias Oka na siyang nagmaneho ng Toyota Vios, isang dating PNP personnel na naalis sa serbisyo, at si alias Mata o Alexis at si alias Esboy. Lahat na ito ay under manhunt na, nagkawalaan na, nawala na ang kanilang mga Facebook, nawala na rin ang kanilang mga contacts kung paano namin hanapin. So nagtago na lahat ng mga to. Samantala sa pahayag ng media sa sospek, kinumpirma nito na ang mastermind sa krimen ay si alias Nanad. Ayon sa sospek, hindi niya rin alam ang motibo sa krimen at napag-utusan lamang sila. Pero suspetsa niya ay may nasagasaang tao si Abiad kaya gustong ipapatay ni alias Nanad. Nakasagasa po siguro siya. Binayad po, nasa narinig ko ang binayad po 100,000 po. 100,000? Sa inyo lahat o sa Hindi iyo po, lang yun? kay Juanito lang po, kay Juan. Sa iyo, magkano? Bali, binigay niya lang ako ng 15,000. Nasa kustodiya na ng QCPD ang nahuling gunman. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magsasagawa ng interagency meeting ang House of Representatives kasama ang mga representante ng Senado at Presidential Office para sa mga kailangan pangayusin sa magiging takbo ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa text message na ipinadala sa UNTV ni House Secretary General Reynald Velasco, sinabi nito na kasama sa pag-uusapan ang kumpletong listahan ng mga guest sa SONA na ngayon ay nasa 40% pa lamang ang kanilang natatanggap. Habang sinabi rin ni Velasco na nasa 70 to 80% na sila sa paghahanda para sa second SONA ni PBBM. Magpapatupad ng gun ban sa 3 rehiyon sa bansa ang Philippine National Police kasabay ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Directorate for Operation, Director Police Brigadier General Leo Francisco, nais na makatiyak ng PNP na magiging payapa ang SONA ng Pangulo sa July 24. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, bukod sa NCR, ano pa yung itong 2 rehiyon na magpapatupad ng gun ban para sa SONA? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bukod sa National Capital Region, bawal din ang pagbibitbit ng baril sa Central Luzon o yung Region 3 at sa Calabarzon area o yung Region 4A. Ayon kay Directorate for Operations Director, Police Brigadier General Leo Francisco, base sa naaprobahang memo ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., ang gun ban ay patutupad mula 12:01 ng madaling araw ng July 24 hanggang 11:59 ng gabi ng July 24. Ibig sabihin, bawal muna ang pagbibitbit ng baril sa nasabing petsa at oras kahit na mayroong permit to carry firearms outside of residence o PTC-4 ang isang individual. Ang tanging maaari lamang magbitbit ng baril ay ang mga law enforcers. Sinabi pa ni General Francisco na nais na makasiguro ng PNP na magiging payapa ang ikalawang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang noong unang SONA ni PBBM ay 6 na araw ang gun ban na ipinatupad ng Philippine National Police. Subalit ngayong taon ay pinaikli na lamang ito ng 24 na oras. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Dumipensa ang Philippine Ports Authority hinggil sa inilabas na report ng Commission on Audit kung saan napuna ang umano'y questionableng paggastos ng ahensya sa halagang mahigit sa 18 million pesos. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang paliwanag ng PPA hinggil dito sa sinasabing report ng COA?
Ella, paliwanag ng pamunuan ng PPA kabilang sa kasalukuyang 30 infrastructure project sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pagbili nila ng mga equipment, computer, gadget, software at mga sasakyan bilang bahagi ng reimbursable items sa ilalim ng kontrata. Ayon kay Atty. G. Santiago, ang PPA General Manager, malalayong lugar ang pinupuntahan at minomonitor ng mga field engineer sa mga proyekto. Kaya nangangailangan sila ng mga gamit sa lugar gaya ng mga office space, office equipment, computer, cellphone at iba pa. Kailangan din nila ng sasakyan, kaya imbes na umarkila ng sasakyan, mas makakabura kung bibili na lang ng sasakyan. Sa kanilang ibinigay na cost analysis sa COA, nakasaad dito na nagkakahalaga ng 1.084 million pesos ang isang sasakyan sa loob ng 7 taon. Pero kung aarkila, gagastos ang PPA ng mahigit 995,000 sa loob ng 18 buwan. Dagdag pa ng PPA, kaya hindi naka-red plate ang mga sasakyan at wala pang government marking gaya ng for official use only dahil sa panahon ng implementasyon ng proyekto ay nasa mga kontraktor pa ang mga sasakyan. Pag natapos yung project, upon liquidation of the entire project, that's the only time the contractor turns over the vehicles to PPA. That's the only time the registration of the vehicles will be registered under PPA. That's the only time when the registration or the plate of the vehicle will be converted to a red plate. And that's the only time, since PPA owns it already, that's the only time that you will put yung for official use only. Pero aminado ang PPA na may mga cellphone na napunta sa mga empleyado nito na hindi naman mga field engineer at pinapabayaran daw ito sa kanila sa pagtatas sa kanilang sweldo. Bumuo na rin daw ng titling committee ang PPA para tutukan ang pagsasatitulo ng lupa sa pag-aari nito na 5 dekada ng problema. Pero naiintindihan daw ng PPA ang COA dahil sa paalala lang ito o nagpapaalala lang ito sa kanilang mga problemang maaaring masalunga sa hinaharap. At yan muna ang latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Roundup Balita. Kinumpirma ng Department of Tourism na nag-file ng leave from work si Secretary Cristina Frasco. Gayunman, nilinaw ng DOT na na-file na ito ng kalihim bago pa man pumutok ang issue sa kontrobersyal na Love the Philippines Tourism Ad. Sa pahayag ng DOT, nakasaad na natanggap ng Office of the President ang application for leave ni Frasco noon pang May 8 at naaprubahan ito noong May 23. Naka-schedule ang leave ng kalihim mula July 13 hanggang 21 kasama ang kanyang pamilya. Tiniyak rin ng DOT na dadalo sa darating na zona ng Pangulo si Secretary Frasco. Inirekomenda ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng kaso ang high-profile inmate na si Jad Dera at 6 na security personnel ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay sa paglabas-pasok ni Dera sa NBI Detention Center. Paglabag sa Article 223 na revised penal code ang pinasasampa sa security officer na si Randy Godoy dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pangangalaga ng mga bilanggo. Samantalang si Dera at ang 5 NBI security personnel naman ay kasong paglabag sa Article 156 na kaparehong batas. Ayon naman sa abogado ni Dera na si Attorney Raymond Palad, hindi pa niya nabasa ang resolusyon ng DOJ. Pero pinagtibay ng inilabas na pahayag ng DOJ na walang ebidensya sa naunang reklamo na bribery o corruption kasangkot ang public officials. Inaasahang isasampa ang kaso sa Metropolitan Trial Court ng Maynila. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng pondo para sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DATRC sa 13 Martires, Cavite. Mahigit 48.8 million pesos ang budget para dito. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, bukod sa pagpapatupad ng batas, prioridad din ng administrasyon ng Marcos Jr. ang rehabilitasyon para sa mga biktima o gumagamit ng droga. Ni-raid ng Customs Intelligence and Investigation Service Intelligence Group
ang isang car dealer sa Barangay Ugong, Pasig City noong nakaraang Martes, July 4. 197 na imported at locally sourced vehicles ang dinatna ng mga operatiba. Sa nasabing bilang, 87 na mga sasakyan ang natuklasang questionable ang mga papeles. Binigyan ng 15 araw ang car dealer para makapagsumite ng mga katunayan na tama ang binabayarang mga buwis ng mga imported na sasakyan. Pasintabi po sa ating mga kasambahay na pet lover, mariing kinundina ng pamunuan ng SM North EDSA ang ginawang kalupitan sa hayop ng isa sa mga security guard ng kanilang mall. Base sa mga post at mga larawan na nakuna ng isang netizen, sinasabing pinapaalis umano ng guard ang mga bata na nasa footbridge ng mall kasama ang isang tuta. At nang ayaw umalis ng mga bata, kinuha umano ng security guard ang aso at saka ito itinapon mula sa itaas ng footbridge. Isang napadaang lalaki pa umano ang kumausap sa guard, subalit hindi pa rin ito nakinig at sinabing wala siyang pake. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng SM North EDSA na tinawagan na nila ang security agency ng nasabing guard upang imbestigahan ang pangyayari. Na-dismiss na sa trabaho ang guard at hindi na papayagan pang magtrabaho sa alinmang branch ng SM Supermalls. Ipinresinta ng Education Department ang kanilang mga plano o hakbang upang masolusyonan ang mga hamon na kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Narito ang report ni Nel Maribuho. Desidido ang Department of Education na itulak ang pag-institutionalize o gawing permanente na ang blended learning. Ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Powa, kabilang ito sa kanilang ipiniresinta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pulong sa Malacanang kanina. Bagamat may hamon pa rin na kinakaharap sa implementasyon ng blended learning tulad ng internet connection, nakikita ng DepEd ang pangangailangan na isama na ito sa education system dahil na rin sa kakulangan sa silid-aralan. We feel that alongside yung traditional solutions natin of hiring more teachers, building more classrooms to address the shortages, hindi po kasi mabilis o hindi nagagawa yan overnight. That's why these problems are still with us today. Binigyan din ng DepEd na bago nila ipatupad ng permanente ang blended learning ay matiyak muna na maayos ang kalidad ng edukasyon. Ayon pa kay Yusek Powa, nagbigay rin sila ng update kay Pangulong Marcos sa curriculum. Tapos naan niya sila na i-review ang K-10 curriculum. Doon sa K-10 review, since tapos na tayo doon, ang feedback naman ng mga experts natin ay highly congested kasi yung current K-10 natin. Ibig sabihin nun, napakaraming kailangan matutunan ng learners na learning competencies within a school year. Napakarami rin kailangan ituro ng mga guro within a school year, which makes mastery of these subjects very difficult. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbusisi sa senior high school curriculum. Bahagi ito sa hakbang ng DepEd na maitaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilinaw ng Department of Education na hindi lamang para sa mga estudyanteng may bagsak na grado ang National Learning Camp. Ayon sa DepEd, maaari rin itong i-avail ng mga bata na gusto pang hasain ang kanilang kaalaman sa mga asignatura. Ang Pilot Learning Camp na bubuksan para sa mga grade 7 at 8 ngayong buwan ay isang learning recovery program. Voluntaryo lang din ang pagsali ng mga guro at estudyante sa nasabing camp. Posibleng abutin pa ng 3 hanggang 5 taon bago maibalik ang dating school calendar ayon sa Department of Education. Ayon kay DepEd Undersecretary at Spokesperson Michael Powa, mayroon ng binuong task force na siyang nagre-review sa posibilidad na ibalik ang dating school calendar kung saan natataon ang bakasyon ng mga estudyante tuwing buwan ng Abril at Mayo. Nauna nang iminungkahi ng Alliance of Concerned Teachers na gawing 185 days kada taon ang pasok ng mga estudyante upang maibalik ang dating school calendar. Pero paliwanag ng DepEd, kinakailangan na hindi bababa sa 200 days ang isang buong school year.
Plano ng Commission on Elections o COMELEC na ipawalang bisa ang kasalukuyang National List of Registered Voters o NLRV bago ang national and local elections. Alamin natin kung bakit sa report ni Dante Amento. Sinabi ng Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maiging magkaroon sila ng bagong database ng mga rehistradong botante sa buong bansa. Sa pamamagitan nito ay malinis ang kanilang data mula sa double o multiple registrants at iba pang record na kailangan ng alisin sa National List of Registered Voters o NLRV. Makatutulong din ito na maging updated ang kanilang biometrics data. Kung sa umiiral na biometrics data ay fingerprint lang ang kasama, pwede na itong madagdagan ng facial data o boses. Alam niyo po kung ano ang pinakamatanda na fingerprints na meron kami? 2003. So how do you counter-check the fingerprint of one as against the 68 million that we have right now? 92 million pa yan pagkasama SK. Pagkatapos malinis ang voters list, magkakaroon ng general registration sa mga kwalipikado na magparehistro. Pero inamin ni Garcia, kailangan ng batas dito para mabigyan ng pondo. If only we can annul the list of voters and conduct a general registration of voters in preparation for the 2028 elections. So kakailanganin ng COMELEC ng budget. Nagkaroon na tayo dati ng annulment of the entire list of voters, kaya tayo nagkaroon ng registration ng 2003. General registration of voters, di ba? Meron tayong ganon. Kaya lang, ang tagal na nun, as against doon sa present na fingerprint namin. Target ng COMELEC na magkaroon ng updated na National List of Registered Voters bago ang 2028 national and local elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasinayaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bago nitong command center sa Pasig City. Dito na ililipat ang magiging monitoring ng MMDA sa traffic situation sa Metro Manila. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, ano yung bagong feature na tampok dito sa bagong command center ng MMDA? Aga, magandang tanghali. Ayon nga kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, dito na sa Communications and Command Center na ito, imomonitor yung mga body-worn cameras na gagamitin ng kanilang mga MMDA personnel. At mas marami na yung CCTV camera na kanilang imomonitor dito na aabot ng nasa 400 kasama yung mga nakakabit sa floodway at sa EDSA carousel. Pinasinayaan na ngayong araw ang bagong Communication and Command Center ng Metropolitan Manila Development Authority sa bago nitong building sa Pasig City. Mula sa dating command center nito sa Makati, dito na ililipat yung monitoring ng MMDA sa Metro Manila. Pangunahing function ng Communications and Command Center ay yung pagmomonitor ng traffic situation sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga CCTV na nakakabit sa kalsada. Gayon din ang emergency response sa mga motoristang naaaksidente at disaster response gaya ng mga lindol at bagyo. Mayroon din itong operations and data center, situation room, viewing room kung saan maaaring magpulong ang mga otoridad kapag merong sakuna gaya ng bagyo at may power room. Ayon sa MMDA, 300 million pesos ang inilaang pondo rito para sa kanilang Communication and Command Center na isang state-of-the-art facility. Aga, itong paglilipat ng MMDA ng Communications and Command Center ay bahagi ng kanilang transition mula dun sa lumang building sa Orense sa Makati. Pero ayon sa MMDA, yung command center nila dun sa Makati ay magagamit pa rin naman at magpapatuloy ng operasyon. Pero maaaring gamitin na ito ng Office of the Civil Defense at ng NCRPO. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Tinutukoy na ng Water Resources Management Office o WRMO ang mga ahensya ng gobyerno na may tagas ang linya ng tubig. Bahagi ito na ginagawang programa ng pamahalaan upang makatipid sa paggamit ng tubig. Narito ang report ni Ray Pelayo. Naghahanap po tayo ng immediate wins
At ang isang nating nakikita ay if the whole of government can come together, medyo malaki na talaga yung matitipid nating tubig. Nag-umpisa ng mag-inspeksyon ang bagong buong Water Resources Management Office o WRMO sa mga estruktura ng pag-aari ng pamahalaan. Ang WRMO na nasa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources ay inatasan para tiyaking may supply at magagamit ng tama ang tubig sa bansa. Ngayong may banta sa bansa ng epekto ng El Nino ay target ng gobyerno na mapababa ng 10% ang konsumo sa kanila mismong mga opisina. Ayon kay Environment Undersecretary Carlos Primo David, may mga nakita na silang ahensya ng gobyerno na malaki ang binabayarang bill dahil sa tagas ng tubig. For one of the biggest accounts, the computed leaks that we are seeing is roughly around 50%. And therefore, yung bill nila, ang totoo dapat dyan ay kalahati lang. I guess, parang generalize that about 50% is lost in the leaks in old government buildings. Bukod dito, inihayag din ng opisyal na may mga ahensya ng pamahalaan na umaabot sa 17 million pesos ang water bill sa isang buwan. Pinalagyan na ito ng mga sub-meter para makita kung aling building ang kumukonsumo ng malaki. Yung sinasabi kong 17 million or 15 million na bill per month, these are government compounds, which include 20-30 buildings inside. Kaya lang, iisa lang yung metro nila para doon sa buong compound na yun. Pero bukod sa malalaking establishmento ng pamahalaan, dapat din anyang tingnan kahit ang mga maliliit na pasilidad o tanggapan. For example, barangay halls with just a few staff members will have water bills upwards of 100,000 pesos. So alam natin na meron talagang leaks dyan na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Imagine kung meron kang several, isang dosenang barangay halls na gano'n ang bill, malaki-laki na rin yung nasasayang na tubig. Ayon kay Yusek David, yung isang urinal o ihiat tulad nito ay kumukonsumo ng nasa 3 litro ng tubig kung tuloy-tuloy siyang umaagos sa loob ng 24 oras. At hinihikayat ng WRMO ang mga building manager na gumawa ng paraan para makatipid ng tubig. Kung may isa lang na urinal na ganito, na may leak, o kaya yung toilet na hindi sumara ng mabuti yung valve, that would come out to be something like 18,000 pesos extra per month, for each and every urinal or toilet that's faulty. Ayon kay Yusek David, plano nilang bigyan ng insentibo ang mga ahensya ng gobyernong makatitipid sa paggamit ng tubig. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na mamayang gabi ang ipatutupad na water service interruptions ng Maynilad sa 6 na syudad kasunod ng ginagawang pagbabawas ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Payo ng Maynilad sa mga customer, mag-ipon lamang ng sapat na tubig na gagamitin sa mga oras na mawawala ng supply. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Ray Pelayo live. Ray, anong oras mag-uumpisa na mawalan ng supply ng tubig at anong mga lugar yung maapektuhan? Mamayang 7 p.m. ay mag-uumpisa na mawala ng tubig sa mga lugar na maapektuhan itong ipatutupad na water service interruptions sa mga customer ng Maynilad. Partikular dito sa mga mataas at malalayong lugar sa Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Quezon City at Maynila. Yung kumpletong listahan ay makikita sa website at social media account ng Maynilad. Ayon sa konsesyonaryo, aabot sa 191,000 connections o 3.5 million individuals ang posibleng maapektuhan. Tatagal ang walang supply ng tubig hanggang bukas ng 4 a.m. o ang iba naman ay aabot sa 6 a.m. Ang pagpapatupad ng water service interruptions ay kasunod ng pagbabawas ng alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Mula sa 50 cubic meters per second ay ibinaba sa 48 cms
ang pinapakawalan ng dam para sa domestic use sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Noong Sabado ay bumaba sa 180 meters na minimum operating level ang imbak ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa National Water Resources Board, kailangan tipirin ang supply ng tubig sa Angat lalo na't nagbabadya ang posibleng maging epekto ng El Nino sa bansa. Aga. Sa mga ganitong water interruption, tuloy-tuloy naman 'di ba yung pag-iikot ng water truck ng Maynilad para makapag-supply ng tubig doon sa mga affected areas. At paano yung scheduling na ginagawa sa ganito, Ray? Yes, Aga, tinutukoy nila yung mga mas maapektuhang lugar. Pero sabi ng Maynilad, kung ito naman ay gabi, so hindi masyadong kailangan ng mga consumer dahil nga karamihan ay nagpapahinga na. Pero yung mga areas, yung mga facility na importante like mga hospital ay meron naman sila nakaantabay automatic na mga tanker dyan na i-deploy, Aga. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Patuloy pang bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Sa ngayon ay naglilitawan sa gilid ng mga dam ang mga bato at lupa na senyales ng pagbagsak ng antas ng tubig. Para sa detalye ng balitang yan, humingi tayo ng update kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ba ang update sa water level ng Angat Dam? Yes, El, magandang tanghali. Sa tala ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na nga sa 178 meters ang water level ngayon ng Angat Dam. Mas mababa ito ng 2 metro kumpara sa water level nito na 180 meters. Sa kuha ng UNTV drone, makikita na naglilitawan na ang lupa at bato sa palibot ng tubig sa paligid ng Angat Dam watershed. Sa spillway gate ito, kitang-kita rin na sagad na ang pagbaba nito dahil tuyo na ang lupa sa lugar. Katunayan, may mga kambing pa na nakakapaglakad sa mga lupa. Itong Sabado, July 8, ay bumaba na sa 180.03 meters ang level ng Angat Dam. Kaninang 11 a.m. ay nasa 178.10 meters na ito. Ayon kay Dr. Sibilio David Jr., Executive Director ng NWRB, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba nito dahil sa nakaambang El Nino na mas mararamdaman sa mga susunod na buwan. Para makonsumo ang tubig, binaba na ng NWRB mula sa 50 cubic meters per second sa 48 cubic meters per second na ngayon ang alokasyon ng tubig sa Angat Dam at habang 28.5 naman ang para sa alokasyon sa irigasyon. Ayon sa NWRB, malaking tulong sana ang tubig ulan kung magtutuloy-tuloy ito para madagdagan ang tubig sa Angat. Sa sitwasyon ngayon, asahan pa na patuloy itong bababa sa dami ng mga nangangailangan ng tubig, partikular na ang Metro Manila, Rizal, kung saan 90% sa mga residente ang nakikinabang sa Angat Dam. Sa ngayon, ipinapayo ng NWRB na magtipid ng tubig, maaaring magamit ang tubig ulan para makamenos sa pangangailangan ng tubig. At yan mo yung latest live. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Nakatakdang maglagay ng tent city ang lokal na pamahalaan ng Daraga sa 3 evacuation center sa Albay. Layon nito na maihanda ang mga eskwelahan na inokupan ng mga evacuees sa nalalapit na pagbubukas ng eskwelahan sa Agosto. At mula sa Daraga Albay, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano na ba ang sitwasyon sa mga evacuation center dyan sa Albay? Yes, Ella, hirap ang sitwasyon. Ito ang daing ng mga nakausap nating evacuee dahil sa init ng panahon ngayon doon sa pansamantala nilang tinutuluyan, partikular sa Anislag Elementary School. Ito yung nagsisilbing evacuation center ng mga residenteng inilikas mula sa Barangay Miisi doon sa paanan ng Bulkang Mayon. Kanya-kanyang diskarte na lang ang mga bakwit para makaraos sa araw-araw. May nagtitin ng ukay-ukay at gulay. Ang iba naman, lutong pagkain at inumin. Siyempre po, mahirap. Nagisikap na lang na may puro pamasahe man lang yung mga estudyante. Nagtinda na lang kahit kaunti na sa bayan ng paninda. Mahirap po. Mahirap. Kasi di ka makatulog ng maayos.
Tapos yung CR namin malayo, wala man dito CR sa loob. Malamok, tapos maingay. Ela, samantala maglalagay naman ng tent city ang lokal na pamahalaan ng Daraga sa 3 eskwelahan na tinalaga evacuation center sa Daraga, Albay. Layo ng LGU Albay na maihanda ang mga classroom sa mga inookupang eskwelahan ng mga evacuee para sa pagbubukas ng school year 2023-2024 sa buwan ng Agosto. Inoorganisa ng LGU ang tent city sa mga eskwelahan ng Gabawan, Budiao at Anislag Elementary School sa Daraga. Dito mapapadali ang trabaho para sa mga donor at monitoring team kung nakaipon ang mga evacuee sa isang lugar. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umaabot sa mahigit 900 na pamilya, katumbas ng 3,333 individual ang nananatili sa 3 evacuation center sa Daraga, Albay. Samantala, batay sa 24 hours monitoring ng Mayon Volcano Observatory, nakapagtala ng 24 volcanic earthquakes, 423 rockfall events, 8 pyroclastic density current o uson, 1,120 toneladang sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan. Mayroon din 750 metrong taas ng plume o pagsingaw na tinangay sa kanluran timog kanluran ng Bulkang Mayon. Yan muna ang balita mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Pinaghahandaan na ng Carmona City Disaster Risk Reduction and Management Office ang posibleng pagtama ng 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One sa lungsod, lalo't 4 na barangay nito ang nasa may West Valley Fault. Mula sa Carmona, Cavite, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano-anong mga barangay sa Carmona ang malapit sa may West Valley Fault? Ayon nga sa Carmona City DRRMO, ito yung mga barangay ng Lantig, Mabuhay, Milagrosa at Kabilang Baybay. Kaya naman upang malaman ng Carmona City Disaster Risk Reduction and Management Office ang bilang ng personnel na tutuwang sa pagtama ng sakuna gaya ng The Big One, ay nakilahok ang CDRRMO, BFP at PNP at volunteer group sa isang motorcade bilang pagdiriwang na rin ng National Disaster Resilience Month. Bukod sa personnel, may nakahanda na ring earthquake, landslide search and rescue tool sa incident command post at maging sa mga barangay na mayroong trained disaster response personnel. Ang naging strategiya namin dito, magte-training kami ng 8-man team, halimbawa sa barangay. No? Pag nakapasa yung 8-man team ninyo, bibigyan ko kayo ng rescue toolbox at yun ay nakapreposisyon na sa inyong barangay. Sinisiguro naman ng CDRRMO Carmona na kumpleto ang laman ng naturang toolbox. Sisikapin din ng mga otoridad na walang residente na titira o magtatayo ng establishmento sa mga lugar na dinaanan ng West Valley Fault. Sa Carmona naman po, yun ay isa sa maganda dahil hindi naman kami fully developed pa. No? Marami pa, malawak pa yung lupa na hindi pa siya, wala pang structure. No? So yung mismong fault line, ay nung kasalukuyan na inilabas yun, ay meron lang ilang gusali na nakatungtong, pero hindi naman siya occupied. Samantala, noon namang July 1, nakilahok din ang Carmona CDRRMO sa isinagawang rescue march ng Cavite PDRRMO sa Mendez, Cavite, na kung saan isa sa senaryo na pinaghandaan dito ay kung sakaling masira ang mga tulay at kalsada. Kaya naman patuloy ang panawagan ng CDRRMO Carmona sa mga residenteng nakatiran malapit sa West Valley Fault na maging alerto at handa sa posibleng pagtama ng lindol at maging ng iba pang mga sakuna. At yan muna ang ating latest live. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Umabot na hanggang bewang ang baha sa ilang barangay sa Catbalogan City sa probinsya ng Samar, partikular sa barangay San Andres. Ito ay bunsod ng walang tigil na mga pag-ulan simula pa kagabi. Bunsod nito, nagkusa ng magsilikas ang ilang mga residente patungo sa mas mataas na lugar. Kasalukuyan ding nagsasagwa ng rescue operations ang mga otoridad sa mga na-stranded na mga residente upang madala ang mga ito sa ligtas na lugar. Sinuspinde naman kaagad ang pasok sa klase at trabaho sa lungsod dahil sa mga pagbaha.
Ang umpisa ng buwan ng Hulyo ang pinakamainit na linggo na naitala sa mundo batay sa preliminary data ng World Meteorological Organization o WMO. Pinakahuling ulat ito sa serye ng mga record-breaking na panahon sa kalagitnaan ng taong 2023. Ilan sa manifestasyon nito ang matinding tagtuyot sa Spain at heat waves sa China maging sa Estados Unidos. Batay sa WMO, pinakamataas ang temperatura na naitatala sa lupa at sa dagat. Pinangangambahan naman ang mapaminsalang epekto nito sa ecosystems at kapaligiran. Nag-aalburuto ang isang maliit na bulkan na malapit sa Kapitolyo ng Iceland. Isang linggo bago ito, libo-libong mahihinang lindol ang naitala sa lugar. Narito ang ulat ni Ben Kaakbay. Isang bulkang 19 na milya lamang ang layo sa Reykjavik na Kapitolyo ng Iceland ang sumabog. Ito ang pangatlong beses na nagbuga ito ng lava sa loob ng 2 taon. Nagbabala rin ang mga opisyal na naglalabas ang bulkan ng life-threatening toxic gas. Naghigpit ang Icelandic police sa akses sa bulkan at hinikayat ang mga residente sa Reykjanes Peninsula na isara ang mga bintana at i-switch off ang ventilation. Babala ng Icelandic Met Office, mataas ang antas ng gas pollution at mapanganib sa paligid ng sumasabog na bulkan. Araw naman ng Martes, July 11, nang maitala ang pagikli ng fissure, pagbagal ng lava flow at mas maliit na gas flume. Kasunod ang pagsabog ng matinding seismic activity sa mga nakalipas na araw. Itinuturing naman ito ng Icelandic government na fissure eruption na karaniwang di nagresulta sa malaking pagsabog o matinding pagbuga ng abo sa stratosphere. Ben Kaakbay, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng NATO states na maaaring sumali sa military alliance ang Ukraine kapag sumang-ayon ang mga miyembro ng grupo at kung maaabot ang mga kondisyon kaugnay nito. Ito ay matapos na tuligsain ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang umano'y antala sa NATO membership bid nito. Kinilala naman ng NATO ang pangangailangan ang bilisan ang proseso, sumalit binigyan diin na wala itong ibibigay na time frame. Nasa Lithuanian capital Vilnius si Zelensky kung saan isinasagawa ang NATO summit. Tagap naman ng Kyiv na hindi ito makakasali sa NATO hanggat nagpapatuloy ang gera sa Moscow, sumalit nais itong maisagawa agad pagkatapos ng bakbakan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 10 na nagsasabi, Akong Panginoon ay sumisiyasat na pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.